Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpa, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol ngayon sa business ni Kimi, blessing sa kanyang buhay at syempre, hinggil sa relasyon ng Kim Pao na aba, ano pa bang pruwebang inyong hinahanap? So eto, meron kaming ipapakita sa inyo na talaga naman pong napakalinaw na ebidensya. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And tonight, ang uunahin natin na pag-usapan ay mga reaction po ng mga Kim Pao fans hinggil sa mga nagdaang balita. So, first comment nga po ay mula kay Virgie Namok. Ma'am Virgie, magandang gabi sa inyo. And shout out. Pasensya na kasi sa background natin ha. Medyo may makulit lang po dito na naglalaro. Anyway, sabi dito, kahit sino hindi nagustuhan ang ginawa ni Paulo doon sa girl. Hindi man lang niya iniisip na nandyan si Kim. Cheater ka din pala. Kaya pala hindi siya agad umuwi kasi kinausap pa niya ang girl. Nako, Madam Bridgie, wala naman pong legit source na ang reason is nakipagmabutihan pa si Paulo sa isang girl. It's just nanhaharana siya sa mga kandidata. So, talagang kakausapin niya to entertain. Yun lang naman, sa stage lang yan. It's for the show only. Wala na pong ibang pakahulugan. Pero yung pag-stay ni Paula Avellino, naniniwala ako na bukod sa pagbabakasyon ni Paula at nagustuhan yung lugar, ay meron pang malalim na dahilan. Okay? So, wag na lang po natin questionin ang mga desisyon ni Paula sa buhay. Lalo pat wala naman tayo nakikitang anomalya sa ginagawa ni Paula Avellino, okay? Hindi po na ma-define na ang kanyang pagkatao at syempre hindi natin siya mahuhusgahan at malilabel agad as cheater. Ni wala pa po tayong pruweba na masasabing nag-cheat siya kay Kimi. 'Di ba? Para ang babaw naman natin masyado pagka gano'n. So, kung meron ng mga screenshots na lumabas, ayan. Kapag meron ng mga stolen pictures na nag-date, ayan. Kahit pa maging balot na balot sila, magkasama sa airport, ayan. Yan ay masasabi natin na nag-cheat talaga siya kay Kim. So, sa ngayon, wala pang cheat na nagaganap. And I don't want na magkaroon. Huwag nating i-manifest. Baka sa kakaganyan nyo magkatotoo pa. Diba? Hindi. Tiwala ko kay Paula Avellino. Paano ba naman? 15 years niyang inintay si Kim. And finally, eto na. Diba? Pakakawalan pa ba niya yan? Samantala, let's move on naman sa comment po ni Ma'am Lolita Maestrado. Magandang gabi sa inyo, Madam. And unahin natin itong babang comment niya. Sabi niya, Ma'am Gandara, hindi man siguro minamaliit si Paulo. Ngayon lang to nagkagulo sa nangyari sa Narvacan kasi nagselos ang mga fans. Alam naman natin na mahal ni Kim. Mahal na mahal si Kim ng mga fans, lalo na hindi pa umuwi si Paulo. Hindi baga nga sabi nandyan si Paulo kay Kim para damayan si Kim. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Maunawaan naman siguro ni Paulo kung bakit nagkakagulo ang mga fans. Hindi naman siguro ikagagalit niya yun. Si Paulo na nagsabi nga na marami nagmamahal kay Kim na mga fans. Aware na si Paulo sa mga nangyayari ngayon sa mga fans. Dapat natin unawain. Yun lang po. Alam nyo, may point kayo dito, no?
So, doon lang sa, may point kayo doon sa hindi naman siguro, ikatatampo ikagagalit ni Paulo at mauunawaan naman niya na talagang mahal lang ng mga fans si Kim. 'Di ba? Ayaw lang ng mga fans sa masaktan si Kim Chu, kaya hinahanap si Paulo Avelino. Pero kas naman po ako doon sa 'di ba, dapat nandiyan na si Paulo kay Kim para damayan si Kim. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Sapagkat marami naman pong ways, hindi naman kapabayaan na matuturing yun dahil at the same time may work din naman po si Kim Chu. Hindi rin naman 24/7 na magkatabi po silang dalawa. Ang pagdamay naman po ay hindi lang dapat magkatabi silang dalawa. No? Marami pong paraan. I mean, hindi porke napalayo lang ng saglit si Paulo Avelino, nagkulang na po siya at pabaya na po siya. At break na niya yung pangako niya na nandyan lang siya kay Kim Chu sa tabi nito. Samantala, sabi naman ni Ma'am Lorna, maganda rin gabi, talagang bagay na bagay ang mag-asawang couple, Kim Pao forever. Mag-asawang Kim Pao, couple forever. Nabalitaan namin na may pa-Thanksgiving ang The Alibay at kumita ito at sobrang success. Congrats Mr. Paul Avelino and Miss Kimberly Avelino and to all cast of The Alibay. Talagang perfect. So, ayan, tungkol nga po sa Thanksgiving, alam nyo, si Kim Chu, kahit mayroon po pinagdadaanan, napaka-generous pa rin. Even sa Showtime, napaka-generous pa rin ni Kim. Bukas palad pa rin po talaga siya sa mga nangangailangan. Alam niyo yun, talagang wala pong sign of kasakiman itong si Kim Chu. Lagi po sa tanan ng buhay niya. Mula nang pumasok siya sa show business at nasubaybayan natin. Lagi siyang si give. Give. Pati pagmamahal, sobra mag-give. Sa financial, sa pera, lagi sa family, give lang ng give si Kim. Bukas palad po siya parate. So, ayun, nakapamigay pa nga po si Kimi ng premyo. Pero not knowing na meron pala siyang laban na kakaharapin sa sunod na araw. Diba? Tapos ayun, about sa success po ng The Alibay, wala naman pong kumbaga questions, napakahusay nila Kim and Paulo. Maraming mga fans ang talagang nakasuporta po sa kanila at nagpo-promote ng The Alibay. Kaya nawa po, di ba, magkaroon po ulit ng next project or may nakapila ulit na next project or kung season 2 ang The Alibay. Hoping po tayo dyan. Sa amin, gusto ko naman pong magpasalamat kay Bestie Darren. Grabe naman nga kanyang pagmamahal kay Kimi. Talaga pong mag-best friend silang dalawa. Grabe naman nga yan. Ayan, at napabisita nga po sa House of Little Bunny PHC. Darren, itong nakaraan. So, nung nakaraan pa po ito, gustong-gusto natin itong i-update before. Talagang, kaso natatambakan ako, dami kong utang sa inyo, dami kong assignment, OMG. Ayan nga, 7 minutes pa lang na akin po yung makita sa account ni Kinshu, yung kanya pong update. Grabe yung support niya kay Kimi talaga, sa kanyang bestie Kimi. Sabi nga dito, the super supportive bestie ever. Ayan, spine to. Grabe, ang bongga ni bestie. Inubos yata ang stock ng HOLV. Thank you for the support sa baby business ni Beshi mo, Prinsesa Chinita Darren. Hashtag Kim Chu. Grabe, ganyan ang mag-best friend, nagsosuportahan. Hindi yung naghihilahan pababa at tawag dito ng buburaot. Dapat full support. Alam nyo, kaya minsan hindi nag-grow ang business ng isang taong nagsisimula sa kanilang business. Kasi halimbawa kakilala, ng buburaot, yung sa halip na
ikaw yung kakilala, kaibigan ka, best friend ka, sa halip na ikaw yung 100% na sumuporta, ikaw pa itong mambuburaot na kesyo kaibigan naman, discount, ganyan. Grabe, no? Kaya hindi nagiging successful. Kaya kudos dito kay Darren na grabe, napaka-supportive bestie. Samantala, dumako naman tayo dito sa Kimpaw na kung saan nahuli pero hindi ko lang. Uy, grabe naman ngayon. So, si Papi spotted, kitang-kita, lumabas sa dressing room ni Kim Chu. Nakikita nyo naman, dressing room 4. Kim Chu, pero bakit Paulo nandyan ka sa loob at papalabas ka ng dressing room? Diba? Ayan, anong ebidensya pa ba ang hinahanap ninyo? Okay? Magsabi lang kayo anong ebidensya. Couple shoes? Naghanap ba kayo ebidensya na mag-couple silang dalawa? Or ma-couple ganyan? Ay, magsabi na kayo anong klaseng ebidensya at naka-ready kami. Ay, charota. Anyway, eto na nga. Iwan ko na lang kung maghanap pa kayo at magduda kung anong meron sa relasyon ng Kim Pao. Kasi si Paolo parang wala na pong dressing room. Parang nandun lang siya parati sa room ni Kimi. Huy, grabe. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayong muli sa mga susunod nating chikas. Maraming pong salamat.